mga keklabu! Tara, samahan niyo ako. Maglilinis ako at magliligpit ako ng mga gamit ko. At ito nga, naglilinis muna ako para naman magmukhang fresh muna yung ating place kung saan tayo gagawa ng ating mga kagamitan at ilalabas ko na nga lahat ng ari-arian ko dyan, charot. Hindi naman. I mean, yung mga luma kong damit. Kasi ang dami ko talagang damit. Sobrang dami nga. Ay, feeling ko mag-uukay-ukay na nga ako dito. Matagal ko na talagang gusto tong ayusin o ligpitin. Kaso palagi napipending. Paano ba naman kasi? Busy naman ang inyong, mare, eklabu. Huwag nga ako dito sa nightgown na to. Sabi ko gagamitin ko nga to pagka nag-hotel kami para naman magmukha naman akong, Cinderella dito. Charot. Ang cute ng damit na to. Namiss ko tuloy yung anak ko nung yung maliit pa siya. Ako nung una, madali lang magligpit ng mga gamit. Diyos ko po, nakaka-stress pala. Sinahalo-halo na dito yung damit ng anak ko nung maliit pa sila. Tapos, ngayon ko lang nakita. Nandito pala sa may loob ng room na to. Yung mga damit na pambata is idudonate ko nga to. Tapos, yung ibang mga portion, bibigyan ko yung mga tao dito sa bahay. Yung aking mga kasambahay. Amis, hindi pa talaga to overuse. I mean, baka mga twice lang nga lang to nagamit. At since nga nakita ko yung mga damit na pambata, ay ito muna yung inuna kong ligpitin. Habang nililigpit ko nga itong damit ng mga pambata, ay naalala ko tuloy sila ng mga maliliit pa. Sinave ko nga tong araw na to para nga iligpit ko na nga. Dapat ko iligpit dahil kasi ito lang yung time na para magkaroon ako ng time para maayos ko na nga ito. At ito na nga yung part na nagliligpit na nga ako ng mga luma kong damit. Ito yung mga luma kong damit. Siguro mga size ko pa dyan, mga small. Charot. Inisa-isa ko na nga tignan yan. Nangihinayang ako. Hindi dahil sa damit. Nangihinayang ako doon sa katawang kong sinayang ko. Charot lang. Nandito na nga tayo sa pangalawang maleta. Ito na nga rin pati. Ito yung mga gown na damit na natago pa noong sinaunang panahon. Yun naman itsura ko dyan. Patingin-tingin pa. Kala mo naman magkakasya. At ito na nga yung pangatlong maleta. Tignan nyo naman, damit ko pa rin yan. So, ang dami ka talagang damit pala talagang nakatago dito sa baul. Forward ko na nga yung mga moment na yan kasi papiling ko mauubos yung aking battery sa kaka-video. So, dahil sa sobrang dami ng aking mga ililigpit. So, ayun na nga guys, ito na nga, nag-model-model na nga. Dahil nga hindi pa nakontento at tinauhaw na. At nakakauhaw naman talaga pag nagliligpit ka ng mga gamit mo. Kaya inom-inom din tayo ng tubig pag may time. So mag-umpisa na ulit tayo sa pagliligpit. Kala mo nakaligtas ka na. Kala mo tapos na. So yun na nga, nagliligpit na nga ako ulit dyan. Tapos nga pinoportion ko na nga to kung kanino mapupunta. Ay, swerte naman mapagbigyan nito ng mga damit na to. Dahil kasi hindi man talaga sobra-sobrang gamit to. Napag-isip-isip kasi ako guys na kailangan ko na i-let go yung mga gamit ko. Kahit ayoko nga sana, pero dahil nga wala naman akong anak na babae, sige na, i-let go ko na talaga to. Wala naman ako pamamanahan nito at ibigay na nga lang natin sa mga nangangailangan, di ba? Mga moment na to ay feeling ko gusto ko nang mag-back out. Hindi dahil sa nagliligpit ako ng mga gamit, kundi dahil hindi ko alam kung matatapos ko ba itong buong araw. O abutin pa to ng siyam-siyam. Ibang mga damit ko may mga tag price pa. Ano ba yan? Bili-bili pa kasi ng marami. Kasi pa nagsha-shopping ako, hindi kasi ako mahilig magsukat ng damit. Tapos, allergy talaga ako magsukat. So, pag nakita ko parang, ay, kasya na to, bibilihin ko na to. Parang ganun. Tapos, pag ang ending, pagbalik dun sa bahay, hindi pala kasya. So, iisipin ko, ay, mag-diet muna ako para magkasya tong damit na to. Actually, hindi naman ako mahiling mag-shopping talaga, guys. May mga pagkakataon na talagang hindi naman monthly. May mga moment lang talaga na kung necessary mag-shopping, especially kung may mga party kaming inaatinan, yung mga ganyan. Yan nga yung ibang mga pinapakita ko sa inyo, yun yung hindi ko pa nagagamit, kaya nga pinapakita ko sa inyo. So, ayun na nga, guys. Ang hirap pala talaga magligpit ng gamit, tas hindi pa nga ako tapos niyan. Ayun na, naglabas-labas pa ako ng mga kagamitan ko dyan dahil meron pa pala akong mga extra na nakapasok pa dun sa cabinet na naka-plastic. Kaya ayan, nag-continue pa ako ulit dyan na magligpit at ayos. Nga ibang mga papakinabangan ko pa, ikikip ko pa, pero hindi na yung ganun kadami. Yung iba, i-let go ko na talaga kasi nga hindi na nga kakasya. Hindi nakakasya doon sa katawan ko. So, ayun na nga, kailangan ko nang i-let go yung ibang mga things ko dyan. So, I'm pretty sure sa mga mapagbibigyan ko nito ay magagamit talaga nila to. At
yun naman talaga yung gusto ko, mapakinabangan yung mga gamit, di ba? Yun na nga, alam nyo ba yung pakiramdam na talagang kailangan mo talagang tiisin mapagod? Kasi nga kailangan mo talagang tapusin at iligpit na dapat ang iligpit. Dahil kasi 2024 na guys. Mga oras na yun, nag-umpisa ako ng mga 9 a.m. Tapos, ayan na nga, January 4. Itong ginagawa ko, itong video na to. Nakakapagod talaga pero kailangan natin tiisin yung pagod natin. Dahil kailangan natin iligpit ito ng maayos para naman maibigay na natin sa mga tamang tao yung dapat kong pagbigyan ng aking mga gamit. So, alam nyo na yung pakiramdam na pag marami pala tayong mga gamit na hindi na natin kailangan din natin magbawas. Kumbaga, kung ano lang ba talaga yung kailangan mong gamitin, kung hindi na talaga kayang gamitin, i-donate mo na o ipamigay mo na lang, di ba? Kasi naman nakatiwangwang o nakatago lang dyan sa bahay ninyo or sa inyong cabinet na hindi nyo pinapansin for how many years. At maganda nga i-practice natin na every year, kapag meron tayong mga extra damit, pwede na natin itong i-donate o ibigay sa ating mga pagbibigyan. Kasi nga, dapat every year chinecheck natin yung ating mga kagamitan. Kung ito'y kasya pa ba sa atin, kung hindi na, pamigay na lang, di ba? At may kasabihan nga, 'di ba? Kapag hindi na talaga kaya, wag nang ipilit. Katulad na nga yan ng mga damit ko. So, syempre, iba na ngayon, iba noon. So, kung mapapansin mo, noon kasi nakakasuot ka pa ng small o extra small. Ngayon, umabot ka na sa large. Kain pa more. Ito nga itong mga gown na to is pinatahi ko pa talaga at pinasadya ko pa yung mga yan. So, ikikip ko to kasi syempre, pwede pa natin to gamitin kapag may mga event tayong pinupuntahan, di ba? Sayang naman kasi hindi pa to nagamit talaga yung iba dyan. At ayan na nga kung gaano nga ba karami yung mga gown na tinatago ko. Kitang-kita naman. So, iniisa-isa ko na nga dyan. At sinusukat-sukat ko pa yan. Sabi ko, kakasya pa to. Sige, tiis pa, diet pa more. Mahaba-haba na nga to. 12 pasado na, kailangan ko na mag-lunch. Ipuputulin ko na muna tong video na to.